buwan magdamag at ilaw magpakailanman. Ayunda't magdiwang, maligayang tumuhin ng banal ng Diyos. Sa kanyang tahanan, lahat tayo'y tanggap at pawang minamahal niya. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. So very good evening to all of you as we begin and celebrate and light up the candle first. Okay, thank you. Let's begin again. Sorry, on a wrong note. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So a very good evening to all of you, my dear friends, as we celebrate this 9-day novena. We are on this 8th day. Today is the 8th day, I believe. Is it 8th day? Oh, okay, 8th day. And it's a day for us to celebrate because most of us have done the 8 days, and we are going to complete the 9th day and gather together on the 24th to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Today a name is given to us. John is the name. A name that means given to us for the preparation of the birth of our Lord Jesus Christ. So our birth into this world is not for nothing. It is in God's name that we are brought into this world as we are baptized. But let us journey with the Lord throughout this whole Eucharist and ask the Lord to strengthen us. Together we pray. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y pinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos Sa kaitasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na luluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakaloob mong kami makamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pagundangan sa pagdalangin ng Laging Birheng si Santa Mariang, mahal kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakayas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo upang ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating itutugon, itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya'y yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tumayo po tayo. Aleluya, aleluya. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan. Halina't kami idangal. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng pangangana ni Elizabeth at nakluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kaniyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinapala ng Panginoon at nagigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, kaya ng kanya ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingning
siya ng masusulatan at sumulat ng ganito. Juan ang kanyang pangalan at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ang lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong. Magiging ano nga kanya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuti balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. In the book of Isaiah, chapter 43, verse 1 onwards, it is very clearly said, as the prophet Isaiah says, I call you by name, you are mine. In the book of Jeremiah, the prophet Jeremiah says very clearly, before you were born, before you were even in the womb, I have called you. I have chosen you. And that is why 1 Peter, that famous text of 1 Peter chapter 2 verse 9, which is very important for all of us to hold on, is that you are a royal priesthood. You are a people set apart. You are the holy nation. So from here we see how we are all called by name. And by that name, God says, you are mine. You are mine because you fall under my protection. Basically, that's what we are all here for. Because we want to be under the protection of God. You don't want to be under the protection of anybody else. Of course, you follow the civil law concretely, because that's how a nation moves, because that's the law given also in the book of Numbers and Exodus and all that. But also, in that instance of following that civil law, we also turn to our God, who calls us to Himself. And that is why when you look and read the book of Exodus, it is very interesting. Maybe before this next 2 days, you can read the book of Jeremiah, the book of Genesis, and the book of Exodus, and you can see that's where we all began. 400 years of slavery, God brings the Jews out of Egypt, crossing the Red Sea, a great understanding of the baptism that they had received. And in that 40 years in the desert, God formed the people. He called them by name. I have chosen you. Why? Not because they were poor and downtrodden. God just chose. He chose them. You are my people. And how I will carry you on eagle's wings. So your name is very important. So He called them, He formed them for 40 years, because it was easier to take a 3-day route from Egypt to Israel, the land of promise, the promised land. But God says, no, I want you to go round for 40 years, and then after I have formed you, I will bring you into that land that is promised by me. Moses wasn't given that opportunity. It was Joshua. And the New Testament name for Joshua is Jesus. So Joshua brings the people into the promised land. And Jesus gives us new life, eternal life. So that name that you have is very important.
Don't change that name. That name that you got nicknames, it's okay, no problem. But that name that is given to you is a very special name. Nicknames are all okay, no problem. But you can see what happened when Jesus went into the Jordan to be baptized by John the Baptist. What happened? The Spirit came upon him like a dove, and the voice from heaven says, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." And that is what happened when all of us were baptized. I believe, I'm looking at all of you, I think all of you were baptized as children, as babies, and your parents took charge of you, gave you that name. Whatever it is, gave you that name. And so God says, "You are my beloved son or daughter. I have chosen you." So we are all chosen in the name of God. And that name that we have has to be connected to God. And that is why in Matthew chapter 10, verse 40, it says very clearly, about giving and serving one another. "Whoever welcomes you, welcomes me," the Lord says. "Whoever welcomes you, welcomes me. And whoever welcomes me, welcomes the one, the Father in heaven." So that name that you have is a blessed name. So choose a proper name for your children. If you have children and all that, if people ask you for a name, give a name. Give a proper name. There are some funny names given to many people. I don't want to use that here on the altar, but rather give a proper name to your children or to your family members or to your friends who ask you, "What name shall I give?" And that name is so welcomed by God that He puts us under His protection. And that name is not just a name, because you are called to bring the good news to the poor. You see, after His baptism, Jesus went into the desert for 40 days. There, in His own name, in the name of the Lord, He fought the temptations of life. And see what happens after that 40 days? He comes out and He proclaims the good news. "The Spirit of the Lord is upon me to bring the good news to the poor, to set the downtrodden free, and to give sight to the blind." So your name is just not only your name. You have a mission. St. Paul says, we are all ambassadors for Christ. So you cannot keep quiet. In the office, you have to proclaim your name as a Christian by your words and by your actions. And people will come to know the living God through the name that has been given to you. So we are all called by the Lord. You are mine. You belong to me. But if we move outside of that umbrella of protection, then God cannot protect us. But if we keep ourselves within God's umbrella of love, we will always be protected. So that is why encourage one another. There are people out there who are searching. People out there who are searching for the Lord. People who are out there who are crying for the Lord. Give them yourselves, because you have been called. Not just to be a name, but you are called to bring the good news to the poor. Tumayo po tayo. Mapagpalaan ang Diyos, ito ang kahulungan ng pangalan Juan,
Manalangin tayo sa Ama na tayo rin papalain ngayong Kapaskuhan at sa bawat yugto ng ating buhay. Buong pagtitiwala natin sambitin. Panginoon, pagpalain mo kami. Panginoon, pagpalain mo kami. Para kay Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono at mga relihiyoso at relihiyosa, masalamin nawa ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa mga pinuno ng ating lipunan, mapahalagahan nawa nila ang pagkatao ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag ng katotohanan at pagsasabuhay ng mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa mga nawawalan ng pag-asa, lingapin nawa sila ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong handang tumulong at magmalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa ating pamayanan, matutunawang magdamayan at magbayanihan ang bawat isa upang lumago tayo sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa mga yumao, manahan nawa sila sa kalwalhatian ng Diyos, magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipinalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Panginoon, patuloy mong papalain ang iyong bayan. Magsikap nawa na kami, magsudan ang kalooban mo hambang kami nanabig sa pagdating ni Hesu Kristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo. Mga kapatid, upang akpahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nakatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ni mapaggindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang paksilang niya'y pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, ipinakhahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyong nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinaktiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis ng
nakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat sa tumayo sa harap mo para maglikod sa iyo. Isinasamo namin kami makasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa paibig kaisa ni Francis na aming Papa, ni William na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pakasang sila'y muling nabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal ng Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangrangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoon Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Together we live our name for God because we are all His people. We are chosen by God Himself. So let us turn to God in prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Apatawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaklitas namin si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo'y nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang akin kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ang laging sumainyo At sumayo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Nawa ng hinihintay mula sa'yo, na mag-ibag ang di inaalintanan. Mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo siyang Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin si mahal ni Birhen at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkurang ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Masiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang magkapangyarihan Diyos, Ama ng buktong, na anak na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa iyong pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patalagin nawa niyo kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos na sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdatin na nakatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya ay dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayaang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin ng paglingkurang. Salamat sa Diyos. Kampana ng simbahan